Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Habang nangyayari ang lahat ng ito, isang daing ang narinig. Tammy, si Mark Warrington ay sobrang kinakabahan ngayon. Pumunta pa siya sa police station para mag-report. Ano ang dapat nating gawin? Hanggang kailan pa tayo maghihintay dito para sa Gerald na iyon? May nangyari kay Gia at sa kanyang pamilya at alam ng mga kaibigan ang tungkol dito. Ang bumuntong hininga ay isa sa mga roommate ni Gia. Naghihintay silang lahat ngayon kay Gerald sa pasukan ng Mayberry University. Pumayag si Tammy na makipagkita sa kanya noong nagtawagan sila kanina. Dahil si Mark Warrington ay pumunta para mag-report sa pulis, si Tammy at ang iba pa ay kumilos ng matino sa pamagitan ng pagpunta sa universidad. Ang pagpapaalam at pagbabahagi ng kanilang nalalaman sa department ay talagang lahat na maaari nilang gawin sa sandaling iyon. Hintayin na lang natin siya. Siya ang nakakaalam tungkol sa sitwasyon dahil huling nakita natin si Gia sa kanyang tinutuluyan. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin siya tuturuan ng leksyon mamaya. Ang pagkawala ni Gia ay may kinalaman pa rin sa kanya, galit na sinabi ni Tammy. Galit din ang ibang mga babae. Napagpasyahan nila na babugbugin nila agad si Gerald pagdating niya. Nang ina. Paano nga ba ginayuman ng isang loser si Gia? At saka, hindi pa siya nag-abala na kontakin si Gia mula ng araw na umalis siya, galit na sabi ng mga babae. Bigla na lang may isang batang babae ang nagturo patungo sa kalsada. Hoy kayong lahat. Ayan ay isang Mercedes-Benz G-Class. Ang driver ay isang gwapo siguro. For God's sake, Yvette. Makiramdam ka naman. Paano ka pa magkakaroon ng interes sa mga mamahaling kotse at gwapong lalaki sa ngayon? Bagaman sinabi iyon ng mga roommates, siya at ang ibang mga babae ay nakatingin sa Mercedes-Benz class. Kung tutuusin, ito ay isang kahanga-hanga at cool na itsura ng kotse. Hoy! Tumingin sa bintana. Hindi ba kamukha ni Gerald iyon, sabi ni Yvette. Impossible. Siya ay isang mahirap na talunan. Inaasahan kong siya ay pupunta sa harap natin sa isang bisikleta, saway ni Tammy. Gayunpaman, ang Mercedes-Benz G-Class ay papalapit sa kanila. Pinadyak ni Gerald ang preno sabay hinarap ang kotse, at agad na lumabas ng sasakyan. Ano nang nangyari, nag-aalalang tanong niya. Matapos ang isang maikling katahimikan, sumigaw ang isa sa mga roommates. Si Tammy at ang iba pa ay pare-parehong namangha. Ang impresyon nila kay Gerald ay isang regular na mahirap na talunan lamang. Ngunit nandito sa harapan nila si Gerald. Nagmamaniho ng isang Mercedes-Benz G-Class. Una nang ipinapalagay ni Tammy nakita niya si Gerald sa loob. Gayunpaman sa sandaling iyon, ang nagawa niya lang ay ang mapanganga. Bakit ka may Mercedes-Benz G-Class, Gerald? Sa wakas ay nagawa niyang magtanong. Matagal na ito sa akin pero mahalaga ba yun ngayon? Ano nang nangyari? Tanong ulit ni Gerald. Napalunok si Tammy, pinipigilan ang pagkabigla na nararamdaman pa rin niya. Sinabi niya kay Gerald ang mga detalye ng kasalukuyang sitwasyon. Sa madaling salita, hindi maganda ang sitwasyon nila ngayon. Sa kabila ng report sa pulisya, wala masyadong development sa kaso na ito. Wala ring karagdagang mga clues na natuklasan. Parehong nag-aalala si Mark at Mark Warrington sa mga iniisip nila ngayon. Sa una, medyo nagalit sila nang malaman na ang Longs mula sa Yanken ay namilit sa kanilang anak na babae na pakasalan ang kanilang anak. Ngayon na nawawala si Gia, ang mga timbang sa kanilang dibdib ay dumoble. Hindi masukat ang kanilang kalungkutan. Habang naririnig ni Gerald ang lahat ng ito, lalong tumindi ang panunumbat niya sa kanyang sarili. Para naman kay Tammy at sa iba pa, hindi sila naglakas loob na bugbugin si Gerald ngayon matapos makita ang kanyang Mercedes-Benz G-Class. Ang kanilang mga tono ay naging magalang din. Pero hindi mo kailangang mag-alala ng ganoon, Gerald. Nakaisip ako ng isang plano. Sinabi sa akin ng pinsan kong si Felicia na ang isa sa kanyang mga kaklase ay nagmamanage sa kontrol sa mga live na broadcast ng isang sikat na anchor. Noong isang buwan, ang kanilang live studio ay humingi ng tulong mula sa kanilang mga fans para hanapin ang isang batang lalaki na nawala sa loob ng maraming taon. Nakakagulat dahil sa pamagitan ng investigation mula sa iba't ibang mga social media at forum, talagang nagtagumpay silang hanapin siya. Tinawag ko si Felicia at sinabi ko sa kanya ang sitwasyon. Sinabi niya sa akin na susubukan niya tawagin ang kaklase niya para tulungan tayo. Sana nga makatulong sila. Sa tulong ng mga fans ng Anchor, magagawa na natin mahanap si Gia.
Mas madali natin siya makikita kung mas marami tayo. Sabi ni Tammy. Tumango si Gerald. Inisip niya din na maganda ang idea na ito. Hindi naiintindihan ng mga karaniwang tao ang totoong kakayanan ng mga nagtatrabaho sa mass media, ang mga tao na tinrato ang internet bilang ang kanilang pangalawang tahanan. Hanggat handang mag-research, siguradong mahanap ang impormasyon na kailangan. Tinawag ni Gerard sina Drake at Tyson upang imbestigahan ang pangyayari. Wala sa kanila ang gustong sumugal. Nandito na si Felicia. Sa mga sandaling iyon, isang itim na sakyan ang pumarada sa kalsada at lumabas ang pinsan ni Tammy. Isang gwapong lalaki na may suot na salamin ang naggabay sa kanya patungo sa grupo. Nakilala ni Gerald si Felicia noong isang araw kasama si Tammy kaya magkakilala sila. Alam na niya ang nangyari kay Gia sa sandaling makita niya si Gerald, napairap siya sa dahil sa pagkainis. Sinama ko si Quaid, Tammy. Kaklase ko siya. Katulad ng paliwanag ko kanina sa sakyan, nawawala si Gia. Kung pwede, mag-broadcast ka ng isang missing person report para makatulong ang mga fans ng Anchor na hanapin siya. Huwag ka mag-alala, magbabayad kami. Sabi ni Felicia. Inayos ni Quadi ang kanyang salamin bago sumagot, hindi mo na kailangan alalahanin ang tungkol sa bayad. Malapit na ang Internet Celebrity Carnival at iniisip ng Anchor Woman na gumawa ng charity para palawakin ang kanyang impluensya. Hindi iyon magiging problema. Bukod dito, nandito sa Mayberry University ang kanyang opisina. Dadalhin ko kayong lahat sa kanya tapos sa kanyo ipaliwanag sa kanyang ang sitwasyon. Wait, is the Anchor Woman you're referring to Felicity? Asked Gerald, stunned. Teka, ang Anchor Woman ba na tinutukoy mo ay si Felicity? Tanong ni Gerald. Ngumisi si Quedi habang tumingin kay Gerald. Sino pa ba sa tingin mo? Ikaw. Diyos ko, Gerald. Nakiusap pa ako sa kaklase ko na tumulong hanapin si Gia. Ikaw naman hinahanap mo lang ang Anchor Woman. Pwede bang umayos kang hiyop ka? Galit na sinabi ni Felicia. Tama na yan. Lumilipas ang oras kaya mas mabuti na gamitin na lang natin to sa paghahanap kay Gia sa tulong ni Quedi. Sabi ni Tammy. Oo nga. Tara na sa sasakyan, dadalhin ko kayo doon. Sa una, inisip ni Gerald na hindi magiging makabuluhan ang gagawin nila kung hindi nila kilala kung sino ang Anchor. Ngayon na alam na niya na si Felicity ang Anchor, nasabik siya at nagsimulang umasa. Dahil sumikat si Felicity sa tulong ni Ordinary Man, siguradong makikinig siya kay Ordinary Man. Nang binuksan ni Gerald ang pintuan ng kanyang sasakyan, nakarinig siya ng isang malakas na sigaw. Oh my God! Hindi ba't Mercedes-Benz G-Class yan? Tanong ni Felicia habang gulat na gulat. Sasakyan mo yan, Gerald. Sumakay na lang kayo. Sagot ni Gerald, ayaw nang mag-atubili pa. Kita ang pagkabigla sa mukha ni Quade. Inayos niya ang kanyang salamin. Bagamat mukhang pipitsugin si Gerald, mamahalin ang kanyang sasakyan. Minaneho ni Tammy ang kanyang sasakyan at nagsimula na silang umalis. Pamilyar na pamilyar si Gerald sa daan papunta doon. Di nagtagal, nakarating sila sa entrepreneur base na pagmamay-ari ng mga estudyante ng universidad. Doon nagtatrabaho si Quaid. Bagamat hindi siya nakatapos ng high school, nangangarap siya na maging isang internet celebrity. Ngayon, siya ang nagkokontrol sa live broadcast para kay Felicity. Miss Dun, nandito na sila Tammy, sabi ni Quaid habang pinapasok sina Gerald at ang iba pa sa opisina. Isang babae ang nakatalikod ang kanilang unang nakita. Ang babae ay walang iba kundi ang kaklase ni Gerald na si Yvonne Dun. Ay, Sage! Nang lumakad na siya patungo sa kanila habang may suot na high heels, napatigil siya saglit. Gerald! Bakit nandito ka? Nagtatrabaho si Yvonne bilang assistant ni Felicity at ito ang dahilan kung bakit siya nandoon. Kitang-kita ang kanyang pagkagulat nang makita si Gerald doon. Huwag mo na muna isipin ang bagay na yon. Mas importante, kailangan namin ang tulong nyo. Tila napakatagal na mula nang huling nakita ni Gerald sina Yvonne at Felicity. Hindi na sila muling nagkita ng harap-harapan simula noong araw na niligtas niya sila nang makidnap sila. Hindi mapalagay si Gerald na makipag-usap sa kanila ngayon. Teka lang muna. Nagmamakyap pa si Felicity ngayon. Sasabihin ko muna sa kanya na nandito na kayo. Hindi na masama ang trato ni Yvonne kay Gerald simula ngayon. Maraming nangyari pagkatapos noon at sa malamang ay si Gerald talaga ang nagligtas sa kanilang apat. At napagtanto nila na siguradong makapangyarihan si Gerald.
Ngayon imbis na pandirian, ngayon gusto na ni Yvonne na mapasaya si Gerald. Ganito din ang nasa isip ni Felicity. Unang-una sa lahat, sobrang nakapagtaka ang background ni Gerald. Nalagay sila sa malagim na sitwasyon ng araw na iyon at siguradong walang tao ang magagawang sagipin sila dahil walang nakakaalam na nadakip sila. Maliban na lang kay Gerald. Bukod pa dito, lalong nagpatibay sa kanilang pagdududa ang insidente katulad ng powerbank ni Cassandra, ang quote ni Gerald na naiwan sa kotseng may batch. Tila lagi na lang may naiiwan na gamit ni Gerald sa tuwing may magaganap na sitwasyon. Nang maabot nila ang ganong konklusyon, nagpasya si Felicity na itrato na ng mabuti si Gerald. "Gerald, bakit nandito ka?" tanong ni Felicity habang naglalakad patungo sa grupo. Simple lang ang suot niyang makiop ngunit sobrang nakakaakit at nakakabighani niya pa rin. Nagulat si Natami at ang iba pa dahil dito. Hindi nila naisip na sobrang nakakabighani pa din ng mga internet celebrity kahit simple lang ang makiop nila. Mas nagulat si Natami, Felicia, at Quaid. "Gerald, kilala mo siya?" "Siyempre kilala niya ako. Magkaklase kami," sagot ni Gerald sa kanila. "Gerald, anong ang relasyon mo sa Diana yon?" kabadong tinanong ni Yvonne. "Mabuti ko siyang kaibigan. Kung pwede namang hingi ng tulong sa mga fans mo na hanapin siya. Kapag nahanap na siya, siguradong may malaking pabuya na naghihintayo sa'yo." Wala sa mood si Gerald na itago ang kanyang pagkakilanlan sa mga oras na iyon kaya napakadominante ng tono niya habang sinasabi iyon. Ngunit, hindi inisip ni Felicity at Yvonne na may mali sa sinabi ni Gerald. Matagal na nilang pinag-iisipan ang totoong pagkakakilanlan ni Gerald, at lalo lang pinatunayan ng pangyayaring ito ang kanilang iniisip. "Tutulong ako. Pero sumama ka sa akin sa opisina, Gerald. May kailangan akong sabihin sa'yo." "Yvonne, pakisiyo sa mga kaibigan ni Quaid." Pagkatapos ay tumalikod si Felicity at pumasok muli sa kanyang opisina. Pagkatapos ay sumunod si Gerald sa kanya. Sa kanyang isip, nagpagtanto niya na alam na ng dalawang babae ang tunay niyang pagkakakilanlan. Ito ay dahil hindi siya naging maingat ng mga pagkakataon na niligtas niya sila. Nag-iwan siya ng mga bakas upang mapagtagpi-tagpi nila ang mga ito. Sa anong kadahilanan pa kaya siya inimbitahan ni Felicity sa kanyang opisina? Sa katunayan, siguradong binungangaan siya ni Yvonne at agad siyang papalabasin kung hindi nila alam kung sino talaga siya. Ngunit, hindi nagtatanim ng sama ng loob si Gerald kay Felicity kahit na madalas siyang kinukutya nito sa nakaraan. Dahil kung hindi niya hahayaan na makamit ni Felicity ang kasikatan na tinatamasa niya ngayon. "Gusto ko lang linawin, tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. Pero Gerald, pwede ba na sumagot ka at maging totoo? Ikaw ba si Ordinary Man? Ikaw din ba si Mer Crawford ng Mayberry?" Kinagat ni Felicity ang kanyang labi at nagpasya na tanungin ng harap-harapan si Gerald. Komplikado ang nararamdaman ni Felicity sa sandaling magkita ulit sila ni Gerald pagkalipas ng mahabang panahon. Si Gerald ba talaga ang taong kinahuhumalingan niya noon pa? Matagal nang maayos ang trato sa kanya ni Ordinary Man. Bagamat hindi pa sila personal na nagkikita, nagsimulang magkagusto si Felicity sa kanya pagkatapos siyang tulungan ng ilang beses. Isa itong malakas na klase ng pakiramdam sa kanyang puso. Ito din ang rason kung bakit wala siyang nararamdaman sa ibang mga mayayaman na binata na nanliligaw sa kanya. Kamakailan nang simulang sumikat si Felicity, ilang mga lalaki na gwapo at mayaman ang nagsimulang tumutulong sa kanya. May isang beses, nilagnat lang siya, ngunit ilang mga mayayaman na binata ang nagpunta sa kanyang tinitirahan para personal siyang dalhan ng gamot. Ang ilang sa kanila ay gabi-gabi pang nakikipag-usap sa kanya. Sa pamagitan ng lahat ng ito, ang mga lalaking iyon ay naging sapat na para tawagin niyang partnet standards. Ilang buwan nang hindi nakikipag-usap sa kanya si Ordinary Man. Hindi pa din sila nagkikita ng personal. Sa kabila ng lahat ng iyon, wala pa din naramdaman si Felicity sa ibang lalaki. Patunay ito ng nararamdaman niya para kay Ordinary Man. Ilang beses na niyang pinag-iisipan kung ano ang itsura ni Ordinary Man. Gayunpaman, sa mga bakas na nakuha niya, lalo niyang napatunayan na si Ordinary Man ay walang iba kundi ang taong matagal niya nang minamaliit, si Gerald. Paano siya hindi magkakaroon ng komplikadong pakiramdam sa kanya? Totoo bang si Gerald talaga? If it is, then is Gerald the one for me? Will I still love him? Kung totoo, si Gerald ba ang para sa akin? Magagawa ko ba na mahalin siya? Hindi pa rin ako makapaniwala na nahulog ako para kay Gerald.
Ganitong mga question ang pumupuno sa kanyang isipan simula nang huli silang magkita sa restaurant. Matagal na siyang nababalisa sa kakaisip tungkol dito, at mas lalo siyang kinabahan ngayon na nakatayo na sa kanyang harapan si Gerald. Hindi niya na nagawang pigilan ang kanyang sarili kaya tinanong na niya si Gerald para sa katotohanan. Kung ako nga siya, magugustuhan mo pa din ba ako? Pabalik na tanong sa kanya ni Gerald habang may mapait ngiti sa kanyang labi. Kinagat ni Felicity ang kanyang labi bago umiling. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung magugustuhan kita kung ikaw talaga si ordinary man. Napatawa si Gerald sa sagot niya. Masyado ka lang nag-iisip. Paanong magiging ako si ordinary man? Bagamat kalmado ang kanyang boses, hindi nagawang matago ng kanyang muka ang kaba. Komplikado din ang kanyang nararamdaman habang tinitignan si Felicity. Natakot si Gerald na magiging awkward kapag muli silang nagkita sa hinaharap kapag nalaman niya ang totoo, kaya nagpasya siya na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng mga nangyari kay Gia, napagtanto na ni Gerald na hindi mabuti na makipaglandian sa ibang mga babae kung hindi siya determinado na bigyan sila ng kasiyahan at magandang kinabukasan. Napagtanto niya din na siguradong lubhang masasaktan at malilito si Felicity kapag umamin siya sa hinala niya. Wala siyang makakamit na mabuti kapag umamin siya. Hindi ako naniniwala. Sigurado akong nagsisinungaling ka, sagot ni Felicity habang tumititig diretso sa mga mata ni Gerald. Gerald, pakiusap, gusto ko lang marinig ang katotohanan mula sa'yo. Kung sasabihin mo sa akin ang totoo, meron akong sasabahin na impormasyon sa'yo. Sigurado akong magiging interesado ka sa balitang iyon. Ano sa tingin mo? Tanong ni Felicity habang dahan-dahang lumalapit kay Gerald. Hindi ako si Crawford o si ordinary man. Hindi ako nagsisinungaling. Nanalo lang ako sa loto at malaki ang napanalunan ko. Kung ako talaga si Crawford, bakit ko itatago kung sino talaga ako? Bukod dito, mula sa makapangyarihang pamilya si Crawford. 3 taon na tayong magkaklase. Mukha bang nanggaling sa makapangyarihang pamilya, sagot ni Gerald. Tumango lang si Felicity. Sa kabila nito, hindi niya magawang mandiripang muli kay Gerald kahit na hindi siya si Crawford o si ordinary man. Sige. Maniniwala ako sa sinasabi mo ngayon. At saka, interesado ka ba sa impormasyon? Tanong ni Felicity habang umiling para muling kumalma. Anong nangyari? 2 linggo na ang nakakalipas, may pinuntahan akong salo-salo sa Yanken. May nakita akong babae doon. Habang sinasabi ito ni Felicity, tinignan niya si Gerald. Gusto niya makita kung ano ang magiging reaksyon ni Gerald. Ipagpatuloy mo ang kwento. Kilala ko ba yung babae? Tanong ni Gerald. O kilala mo? Kilala mo pa ang babaeng yon. Hindi ko inaasahan na makita siya doon, pero ito ang importante. Malaki ang pinagbago niya. Kung balak mo na makipagkita sa kanya, sigurado ako na magugulat ka. Hindi mapigilan ni Gerald na mapakamot ng ulo dahil sa pagkalito. Xavier. Yung ex mo. Nakalimutan mo na ba agad siya, sabi ni Felicity nang makita niyang hindi niya pa rin magawang hulaan kung sino ang babae. Xavier? Si Gerald naman ang nagulat sa pagkakataong ito. Nasa Yanken si Xavier. Nabigla siya nang marinig muli ang pangalang iyon. Ilang buwan na nang huli siyang makarinig mula kay Xavier. Nakaramdam siya ng matinding kirot ng mga sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, naging sila ni Xavier ng 2 taon. Ang memorya niya sa Mayberry University ay puro silang 2 na magkasama. Gayunpaman, lubos siyang sinaktan ni Xavier. May pagkakataon na puro hinanakit lang ang naramdaman ni Gerald sa kanya. Pagkatapos niyang aminin kay Xavier ang tunay niyang pagkatao, naging malamig na ang pagtungo niya sa kanya. Malala ang naging epekto kay Xavier mula doon, at ito ang naging dahilan kung bakit siya nag-drop out sa university. Nang mangyari iyon, nawala ang lahat ng hinanakit ni Gerald kay Xavier. Dahil dito, nagsimula si Gerald na sisihin ang kanyang sarili. Sa nakaraan, wala siyang maipagmamalaki, wala siyang kahit ano. Ngunit hindi pa rin siya nilayuan ni Xavier sa kabila nito. Nagpasya pa din si Xavier na manatili sa piling niya. Magkasama sila kumain at magkasama silang namimili ng gamit. Bagamat totoo na nagbago si Xavier, di hamak na mas mabuti siya kumpara kay Alex at sa iba pa. Sa kabila ng lahat, hindi nandiri sa kanya si Xavier kahit na mahirap siya. Iyon ang umantig sa kanyang puso dahil karamihan sa mga kababaihan ay mayaman ang ginugusto.
Dahil sa masamang inasal niya ng araw na iyon, nasira ang kinabukasan ni Xavier. Sa puntong hindi na niya matatapos ang kanyang pag-aaral sa university. Matagal na pinag-isipan ni Gerald bago niya naisip na kumuha ng tao para hanapin si Xavier. Kung magagawa niyang mahanap si Xavier, magagawa niyang bigyan siya ng trabaho na may maayos na kita at magandang kinabukasan. Maiibsan ang nararamdaman niya kapag nalaman niya na magagawang suportahan ni Xavier ang kanyang sarili. Gayunpaman, kinalimutan ni Gerald ang ideyang ito dahil inisip niya na mas lalong lalalim ang galit sa kanya ni Xavier kapag nalaman niya ang bagay na ito. Anong klaseng sagot yan? Masaya ka ba? Nasasabik? O sinisisi mo ngayon ang sarili mo? Tanong ni Felicity. Kamusta na siya ngayon? Maayos ba ang kalagayan niya? Tanong ni Gerald habang hindi pinansin ang tanong ni Felicity. O, hindi mo na kailangan mag-alala sa kanya. Sa totoo lang, napakaayos ng kalagayan niya. Napakaganda ng buhay niya ngayon na sigurado ako hindi mo inaasahan. Bago kami magkahiwalay, sinabi niya sa akin na babalik siya may very isang araw para bawiin ang nawala sa kanya. Nakakatakot yung ekspresyon niya habang sinasabi niya iyon. Nang tanungin ko siya tungkol doon, wala siyang sinabi tungkol doon. Siya nga pala Gerald, bakit nag-drop out si Xavier sa university? Noong mga panahon na iyon, sinabihan siya ni Xavier na ipasa ang isang mensahe kay Gerald. Ngunit hindi naging interesado si Felicity sa anumang bagay tungkol kay Gerald kaya sinarili niya na lang ang mensahe. Pero ngayon malaki na ang pinagbago ng mga bagay-bagay, kaya nagtaka siya sa kung ano ang ibig sabihin ni Xavier. Ano kaya ang dahilan, sagot ni Gerald habang may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ni Xavier kukunin niya ang bagay na kanyang nawala sa Mayberry. Siguradong maghihiganti si Xavier kay Gerald pagbalik niya. Anong ang nangyari kay Xavier sa mga nakaraang buwan? Walang ideya si Gerald kung saan magsisimula. Ngunit isang bagay ang sigurado. Maayos ang kalagayan ni Xavier at iyon lang ang importante sa kanya. Well, okay lang naman kung ayaw mo pag-usapan. Malalaman ko din naman kapag bumalik na siya balang araw, sagot ni Felicity at nagbuntong hininga pagkatapos. O siya, tama na ang daldalan. Kailangan ko patapusin ang paglalagay ng makiop para sa live broadcast ngayong hapon. Okay, sabi ni Gerald habang tumatango. Habang papalabas na siya ng opisina, tinawag siya ni Felicity. Habang hinihintay na magsalita siya, nilapitan siya ni Felicity bago hinarangan ang pinto habang nakataas ang kanyang mga kamay. At saka, Gerald. Sana mapangako mo sa akin ang isang bagay dahil tutulungan kita sa pagkakataong ito. Ano iyon? Hindi ka pwedeng magpakasal bago ko malaman kung sino talaga si Ordinary Man. Iyon lang ang tanging hiling ko. Posible ba yon? Tanong ni Felicity habang kinakagat ang kanyang labi. Hindi din maintindihan ni Felicity kung bakit niya hinihiling ang bagay na ito mula kay Gerald. Nangangahulugan ba ito na nahulog na ako kay Gerald dahil nalaman ko na sa malamang siya si Ordinary Man? Kung si Gerald talaga si Ordinary Man at magpapakasal siya sa ibang babae, anong mangyayari? Hindi gusto ni Felicity na makaranas ng mapait na pagsisisi. Habang pinag-iisapan niya ang kanyang tanong, napagtanto niya na sa malamang iyon ang rason kung bakit niya nagawang sabihin kay Gerald na mangako sa kanya. Hindi din siya sigurado kung talaga bang mahal niya si Gerald. Nang marinig ni Gerald ang hiling ni Felicity, nagulat siya dito. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi kita gusto, naghahanap lang ako ng sagot, sabi ni Felicity. Sige, pinapangako ko. Sa katunayan, nabibigla pa rin si Gerald pagkatapos marinig ang pangalan ni Xavier. Nangako siya ng walang hesitasyon. Mas mabuti na iyon kaysa sabihin kay Felicity na siya talaga si Ordinary Man. Ngunit hindi ngayon ang tamang oras para doon. Ngayon ang oras para tanungin ni Felicity ang kanyang mga fans na hanapin si Gia. Pagkatapos niyang bumaba sa hagdan, nakita ng lahat na may bumabagabag sa isip ni Gerald. Habang dahan-dahan siyang nagpapaikot-ikot, sinusundan siya ng maigi ni na Felicia at Quaid. Kanina pa kinukurot ni Felicia si Quaid at tinuturo ang likuran ni Gerald. Klarong-klaro na may gustong sabihin si Quaid kay Gerald. Ngunit tila walang lakas ng loob si Quaid na kausapin si Gerald. Quade, wala lang sa kanya yun. Sige na at kausapin mo si Gerald tungkol doon, sabi ni Tammy habang nagbuntong hininga at tumingin sa kanila. Hindi niya na magawang tignan na tahimik silang sumusunod kay Gerald. Narinig ni Gerald na tinawag ang kanyang pangalan at pagkatapos ay tumalikod siya. Sa likod niya, nakita niya si Felicia na kinukurot si Quaid habang nakatitig sila sa kanya.
Nalito si Gerald sa kanyang nakita at napailing siya bago tumingin kina Quaid at tinanong, anong problema? Napaubo si Quaid bago ayusin ang kanyang salamin. Kailangan ko ang tulong mo, pero hindi ako sigurado kung papayag ka. Sa una, mababa ang tingin ni Quaid kay Gerald ngunit nang makita niya na Mercedes-Benz class ang kanyang sasakya, nabigla siya ng todo. Sige. Ano kasi, yung kapatid ko nagtatrabaho para sa isang leasing company. Kailangan niya mag-leasing ng isang Mercedes-Benz class ngayong buwan ngunit wala siyang mahanap hanggang ngayon. Kung hindi siya maabot ang target niya ngayong buwan, baka matanggal siya sa trabaho. Sa malamang alam mo na ang sasabihin ko, pero pwede mo ba i-lease ang sasakyan mo sa kapatid ko ng 3 araw? 3 araw lang. Babayaran ka ng kapatid ko para sa leasing fee. Sabi ni Quaid. Naintindihan ni Gerald ang sitwasyon ni Quaid. May mga kumpanya na nag-specialize sa mga ganong bagay. Pumipirma ang mga tao ng mga lease para sa mga sasakyan sa iba't ibang rason tulad ng shooting ng mga pelikula. Sa sandaling mapirmahan ang lease, kahit anuman ang mangyari sa sasakyan, walang pananagutan ang leaser. Walang intindihin ang leaser sa kahit anong gastusin. Malilise ang sasakyan ng ilang araw at kikita sila ng $3,000 nang walang ibang gagawin. Kung ganun, sige. Ililis ko sa kanya ang sasakyan, sagot ni Gerald habang bahagyang ngumiti. Hindi naisip ni Gerald na tanggihan ito. Dahil nakatulong si Quaid kay Gerald na hanapin si Gia. Bukod pa dito, sang-ayon si Gerald sa kanya pagkatapos makita ang kanyang pag-aalala sa kanyang kapatid. Naiintindihan ni Gerald ang kanyang pag-aalala dahil meron din siyang kapatid. Kung magkaroon din ng problema ang kapatid ni Gerald, agad-agad natutulong si Gerald nang hindi nagdadalawang isip at nang walang takot. Salamat Gerald. Tatawagan ko na ang ate para sabihin sa kanya ang magandang balita. Agad din siyang pupunta dito na may dalang kontrata na pipirmahan mo, sabik na sagot ni Quaid. Matapos ang ilang sandali, dumating ang kanyang kapatid at napirmahan agad ang kontrata. Pagkatapos nyo, umuwi na sina Tammy at iba pa para subukan humanap ng paraan para maresolba ang pagkawala ni Gia. Tinawagan ni Gerald si Zack at ilan pang mga tao. Kailangan nila makahanap ng kahit anong bagay. Kahit anong bahay na makapagtuturo kung nasaan si Gia. Kung hindi, alam ni Gerald na hindi siya matatahimik buong buhay niya. Di nagtagal, sumapit na ang gabi. Nakaramdam ng matinding pagod at gutom na si Gerald pagkatapos gawin ang lahat ng kanyang makakaya buong araw. Nagpunta siya sa isang restaurant para kumain bago magpapatuloy sa paghahanap. Anong ibig mo sabihin? Sa tingin mo ba hindi na ako kailangan? Ganun na lang ba ako kawalang kwenta? Habang kumakain, biglang narinig ni Gerald ang pagtatalo mula sa isang lamesa hindi kalayuan sa kanya. Narinig niya ang boses ng 2 babae at isang lalaki. Nagmula sa iisang lamesa ang 3 boses. Tila nahuli ang lalaki sa akto na may kasamang ibang babae. Ang unang kasintahan ng lalaki ang madalas na sumisigaw habang nanatiling tahimik ang 2. Binigay ko sa iyo ang lahat. Ano ang meron siya na wala ako? Minahal mo ako bago to. Hindi mo na ba ako mahal? Bakit mas pinipili mo siya? Patuloy na sigaw sa kanila ng babae. Hindi bihira ang ganitong uri ng eksena. Hindi na kinailangan pa tumingin sa kanila ni Gerald. Gayunpaman, tumingin pa din siya dahil sa sobrang ingay nila. Nagresulta ito na napatitig siya sa 3 tao. Ang babaeng sumisigaw ay si Lilian. At ang 2 nahuli na nangangaliwa ay walang iba kundi sina Hayward at Sharon. Nang maisip ni Gerald ang araw ng pagtitipon ng klase, nalala ni Gerald na narinig niya mula kay Waylon na si Sharon ang kasintahan ni Hayward. Sa malamang kinakabahan din si Lilian sa mga panahong iyon dahil gusto niya din si Hayward. Nakarinig sila ng isang malakas na sampal pagkatapos ay natapos na ang sigawan. Ang nakatanggap ng sampal ay si Lilian. Tumayo si Sharon na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Tumigil ka na Lilian. Nababaliw ka na ba? Sharon, ikaw. Ang lakas naman ng loob mo na sampalin ako. Sinampal ako ng bitch na to Hayward. Habang sinasabi iyon, tinignan ni Lilian si Hayward habang tinatakpan niya ang pisngi niya gamit ang kanyang kamay. Gayunpaman, inalis lang ni Hayward ang kanyang tingin. Kitang-kita kung kanino siya pumapanig. Sage. So ganyan pala. Di ko lubos maisip na nabulag ako sayo, at di ko nagawang makita kung anong klase ng tao ka talaga. Nanginginig ang boses ni Lilian. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakbo habang umiiyak.
Malakas na hinampas ni Sharon ang kanyang tinidor at kutsara sa lamesa. Wala na siya sa mood na kumain pagkatapos ng pangyayari. Di nagtagal, umalis din silang dalawa sa restaurant. Nakakaawa naman na makita ang dating dalawang matalik na magkaibigan na mag-away na parang mortal na magkaaway ngayon, isip ni Gerald. Sa nakita niyang nangyari, naintindihan ni Gerald kung anong ang nangyari sa pagitan ng tatlo. Tila lumalabas na nagiging assertive sina Lillian at Sharon kay Hayward dahil sa mga ari-arian na meron siya ngayon. Sa nakaraan habang mahirap pa si Hayward, hindi nila tinato ng maayos si Hayward bagamat palagi siyang nasa tabi nilang dalawa. Ngayon ibang-iba na ang istorya. Simula nang magkaroon siya ng ilang ari-arian at nagawang magkaroon ng malakas na koneksyon, masasabi na isa na siya ngayong mayaman at gwapo para sa kanila. Bukod pa dito, para kina Lillian at Sharon, ang karanasan niya habang nakuha ang mga ari-arian at koneksyon ay naging dahilan kung bakit siya naging mas mature. Naintindihan ni Gerald ang kanilang sitwasyon. Ngunit hindi siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon ng dalawang babae kung malaman nila na ang mga bagay na meron si Hayward ngayon ay binigay lang sa kanya. Napangisi na lang si Gerald habang umiling bago na pangiti ng mapait. Pagkatapos kumain, umalis na siya sa restaurant. Ngunit sa sandaling makatapak si Gerald sa labas ng restaurant, isang kamay ang humawak sa kanya. "Oh? Apo ko, saglit lang." Nang tignan kung sino ang humawak sa kanyang binti, nakita ni Gerald ang isang matandang lalaki na nakupo sa may pasukan. "Diyos ko, anong ginagawa mo?" sabi ni Gerald sa pagkagulat. "Apo ko, sigurado ay mayaman ka dahil nagawa mo na makakain dito sa restaurant na ito. Kung pwede makalimos sa'yo, 2 araw na akong hindi nakakakain," sabi ng matandang pulubi habang dahan-dahang niyayakap gumagapang para yakapin ang binti ni Gerald. Napakadumi ng matandang pulubi at napakatindi ng amoy ng kanyang puting buhok. Hindi siya bibitaw sa binti ni Gerald hanggat makakuha siya ng pera. Nang maisip ito, napabuntong hininga na lang si Gerald bago kinuha ang kanyang pitaka at nag-abot ng $100 sa matandang pulubi. Sa kanyang isip, tumatawa ang matandang pulubi. Tama ako na piliin ang batang ito, napakayaman niya. Agad na tinago ng pulubi ang pera sa madumi niyang bulsa pero hindi pa rin siya bumibitaw. "Tapos ka na ba?" tanong ni Gerald at tumataas na ang kanyang boses. "Apo ko, kailangan ko pa ng tulong sa ibang bagay. Mari ba nadalhin mo ako sa isang klinik? Injured ang mga binti ko at kailangan ko ipagamot ang mga ito." "Biwisit kang matandang pulubi ka. Dahil ba matanda ka na isip mo na mabablockmail mo ako?" Nagalit si Gerald ngunit wala din siya nagawa. "Anong matandang pulubi? Nagkaroon lang ako ng mga problema. Hindi ako pulubi," sagot ng lalaki sa kanya. Sa mga sandaling iyon, napapalibutan na sila ng mga tao. Nagsimula silang pagsismisan ng mga tao sa paligid. Nagbuntong hininga si Gerald habang iniisip kung gaano siya kamalas. Tinawag siya ng matanda bilang apo simula pa nung una. Sa huli, dinala siya ni Gerald sa klinik sa kabila ng kalsada. Agad na ginamot ng Chinese medicine practitioner ang binti ng matanda. Pagkatapos magbayad ni Gerald ng $100, tinitigan niya na lang ng masama ang matanda. Ngunit habang tinititigan ang matanda, nakita niya na mayroong tattoo ang matanda sa kanyang dibdib. Ito ay isang ulo ng dragon na nakakasindak tignan. Totoo kaya na isa siyang bayani na minalas lang? Isip ni Gerald sa kanyang sarili. Siguro ang matanda ay makapangyarihan at may impluwensya sa nakaraan. Ngunit wala itong anumang kinalaman kay Gerald. Gumastos siya ng $200 para sa matanda. Sa normal na pagkakataon, hindi siya gagawa ng ganitong mga bagay ngunit malas niya lang na kinapitan siya ng mahigpit ng matanda sa harap ng madaming tao. Aalis na sana si Gerald nang makita niya ang balita sa TV sa loob ng klinik. Ang balita ay binibroadcast sa Mayberry TV at ito ay tungkol sa pagkawala ni Gia. Isinasaad sa balita na iniimbestigahan na ng pulis ang kaso. Kitang-kita na naisip din ng ama ni Gia na gamitin ang mass media para tumulong hanapin si Gia. Pagkakita sa balita, nagsimula na naman si Gerald na sisihin ang kanyang sarili. May ilang mga pasyente sa loob ng waiting room, hinihintay ang kanilang pagkakataon na gamutin ng Chinese medicine practitioner. Nagbuntong hininga ang isa sa kanila. Napakagandang dalaga. Sana ligtas siya. Punong-puno ng masasamang loob ang mundo ngayon. Sinabi mo pa, dapat matuto na ang mga babae na protektahan ang kanilang sarili kapag lumalabas sila, sabi ng isa pang pasyente. Parang naalala ko na nakita ko siya.
May ilang kalalakihan na humarang sa kanya, sabi ng matandang pulubi na ika-ikang lumabas pagkatapos gamutin ang kanyang binti at nakita ang balita. Nagsimula na maglakad si Gerald patungo sa pintuan nang mapatigil siya bigla. Ano? Anong sinabi mo? Nakita mo siya? Puno ng pag-aalala ang boses ni Gerald nang tanungin ang matanda. Napangisi na lang ang matanda habang tinititigan si Gerald. Abay oo, nakita ko siya. Nakita ko siyang nag-iisa sa labas ng Mayberry Station ng tanghali ng araw na iyon. Naalala ko siya dahil napakaganda niya, matangkad, at maganda ang pangangatawan. May ilang tao na hinihintay siya sa istasyon. Pagkatapos mag-usap ng saglit, agad siyang pumasok sa kanilang kotse at iyon na ang huling beses na nakita ko siya. Tila interesado ka. Kilala mo ba siya? Tanong ng matanda habang nakangiti. Oo, magkakilala kami, sabi ni Gerald bago tumango at nagtanong sa matanda para sa iba pang mga detalye. Base sa paglalarawan ng matanda sa nangyari, ang taong nakita niya ng araw na iyon ay talagang sigya at tama ang timing. Basta malaman niya kung saan nawala sigya, kung nadakip man siya o hindi, madali nang maresolbahan ang sitwasyon. Bago siya umalis, kabadong hinawakan ng matanda ang braso ni Gerald. Ano pang kailangan mo? Tanong ni Gerald. Apo ko, napakabait mong tao. Pwede ko ba malaman ang pangalan mo? Gerald Crawford. Dahil binigyan niya si Gerald ng gayong napakahalagang bakas, si Gerald ay walang dahilan para hindi sabihin sa kanya ang kanyang pangalan. Ang iyong apelyido ay Crawford, sasabihin mo. Maari ba akong tumingin sa iyong dibdib? Ang tinig ng matanda ay biglang naging isang halo ng pagkabalisa at kaguluhan. Bago pa man makapag-reply si Gerald ay kinukuha na ng matanda ang kanyang kwelyo. Naturally, sinubukan ni Gerald na labanan ngunit ang matanda ay may iba pa. Bagaman mukhang mahina siya, kung kailangan niya, malakas ang matanda upang matiyak na hindi na magalaw ni Gerald ang braso niya. Sa sandaling nakuha ang kwelyo ni Gerald, medyo kumunot ang noo ng matanda. Gaano katindi? Ito ay hindi dito, sabi ng matanda habang pinakakawalan si Gerald. Baliw ang matandang ito. Naisip ni Gerald sa sarili habang marahang hinihimas ang pulso. Habang ang matanda ay nasa gulong-gulat pa rin, si Gerald ay gumawa ng dash para sa exit at hindi lumingon. Matapos ang pagtakbo ng medyo malayo sa klinika, tinawag ni Gerald sina Drake, Tyson at Tammy. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang nalaman. Alam niya na ang parehong Drake at Tyson ay makakuha sa ilalim ng ito sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip tungkol sa kaso, naramdaman ni Gerald na ang pagdukot ay nagsasangkot ng maraming pandaraya at panlilinlang. Gayunpaman, ang kanyang prioridad ay palaging kaligtasan ni Gia. Nakakagulat naman ng mga kaganapan. Ang isiping alam ng matandang iyon ang tungkol kay Gia. Isang laking pagkakataon. Gayunpaman, hindi pa oras upang pag-isipan iyon ngayon. Makalipas ang isang oras nang makipag-ugnay muli kay Drake at Tyson kay Gerald. Tulad ng inaasahan sa mga sanay na lalaki, natagpuan nila ang kanilang susunod na liad. Maliwanag na sinungaling si Gia na dahil dito ay humantong sa kanya na inagawan. Mula sa may hinuha nila, siya ay nakakulong sa isang bahay sa isang marangyang kapitbahayan sa loob ng halos 2 araw ngayon. Matapos ang ilang pagsasaliksik, nalaman na ang isang mag-aaral na nagngangalang Jacob ang sanhi ng lahat ng kaguluhan na ito. Si Jacob ay may utang sa mga gangsters sa Mayberry ng isang malaking halaga, kaya ginagamit nila ngayon si Gia upang bayaran siya. Ski! Sumpa ni Gerald sa kanyang isipan. Agad na inutusan sina Drake at Tyson na ihanda ang kanilang mga kalalakihan upang maisab si Gia. Gayunpaman, bilang mga profesional na sila, kapwa sila ay nasa kapitbahayan na kasama ang kanilang mga kalalakihan. Naghihintay sila doon para sa kanilang susunod na utos mula sa sandaling tumawag sila kay Gerald upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanilang mga natuklasan. Narinig iyon, nais ni Gerald na bilisan ang sarili. Gayunpaman, napagtanto niya na ang kanyang Mercedes-Benz class ay naipaw pa lamang. Hindi siya makapunta sa Mountain Top Villa upang kunin din ang kanyang sasakyan. Sa kabutihang palad, ang kalapit na lugar ay hindi masyadong malayo kaya kumuha siya ng OFO bike at sumugod kaagad doon. Isang tunog ng kulog ang maririnig at di nagtagal, nagsimulang umulan ng malakas. In-update ni Gerald si Tammy sa sitwasyon at nagpapasalamat siya na maipaabot ang lahat ng mahalagang impormasyon bago namatay ang baterya ng kanyang telepono. Sumusumpa sa ilalim ng kanyang hininga, nagpatuloy siya sa pagbibisikleta sa pagbuhos ng ulan hanggang sa wakas ay narating niya ang Cloud neighborhood.
Habang patungo pa rin doon si Gerald, halos 100 mga kotseng may batch ang natipon sa paligid ng kapitbahayan, na naging sanhi ng matinding pagkasikip ng trapiko doon. Ang lahat ng 4 na pasukan ng kapitbahayan ay ganap na nablock din. Ano pa, maraming mga lalaking nakaitim na suit ang nakatayo sa ilalim ng mga payong habang naghihintay sila sa labas ng kanilang mga kotse. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang tanawin na makikita. Naturally, nagsimulang kumuha ng litrato ang mga tao sa kaganapan sa mga bintana ng kanilang mga tahanan. Tiyak na may isang malaking nangyayari. Walang mga pahiwatig kung ano ang nangyayari o kung sino ang na-offend kung sino. Sa madaling salita, ang buong sitwasyon ay kapwa nakalilito at nakakagulat sa mga clueless na naninirahan doon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang ilang mga kabataang lalaki at babae ay nakatayo sa likuran ng pintuan ng isang restaurant sa Cloud neighborhood. Counselor, umuulan ng malakas at lahat ng mga pasukan ng kapitbahayan ay tila na block. Hindi kami maaaring umalis kahit gusto namin, sabi ng isa sa mga babae. Bakit hindi na lang tayo manatili sa bahay ng tagapayo noon? Dahil lumipat lang siya sa bago dito, sabi ng lalaki habang nilinaw ang lalamunan. Sa pagsasalita tungkol sa kanyang bahay, kung ang tagapayo ay hindi nagtanong sa amin na tulungan siyang lumipat sa kanyang bagong bahay, madali naming napalampas ang eksenang nangyayari sa labas. Lahat sila ng may batch na kots. Mas maaga, nagulat ang mga mag-aaral nang makita na hindi lamang ito isang regular na kasikipan dahil ang lahat ng mga kotse na sanhi nito ay mga kotse sa may batch. Tagapayo, tumingin doon. Hindi ba pamilyar ang lalaking nasa ofo bike? Sinabi ng isa pang batang babae na tinuro ang isang tao na nagbibisikleta ng isang ofo na bisikleta sa kapitbahayan. Si Gerald yun, di ba? Sinabi ng isang lalaki na nakilala ang nagbibisikleta sa matinding ulan. Sa tingin ko tama ka. Diyos ko, nagbibisikleta siya sa napakalakas na ulan. At parang nagmamadali siya. Narinig ko na nanalo siya ng kotse pero lumalabas na wala pa din nagbago sa kanya. Akalain mo na nagustuhan ko siya nang malaman ko na nanalo siya sa loto. Nagsimulang pag-usapan ng isang grupo ng babae si Gerald. Ang 10 tao na nakatayo sa may pintuan ay mga kaklase ni Gerald. Ang counselor, na siguradong nahulaan na ng karamihan, ay walang iba kung hindi si Cassandra. Nagkataon na lumilipat si Cassandra sa panibagong bahay ngayong araw. Hindi niya na kailangan pamanirahan sa faculty apartment. Dahil ang Cloud neighborhood ay isang marangyang neighborhood, ang bahay ay nagkakahalaga ng humigit kumulang na $400,000. Matagal nang nagtatrabaho si Cassandra bilang isang lecturer sa universidad. Nagkaroon din siya ng isang online shop bilang isang online seller. Sa tulong ni Felicity sa pag-promote sa kanyang shop at mga produkto, hindi malabo na kumita si Cassandra ng malaki. Sa dami ng nalikom niyang pera, nagawa niyang makabili ng bagong bahay na may 3 silid, sala at kusina. Dahil kailangan niyang ilipat ang kanyang mga gamit sa kanyang bagong bahay, humingi siya ng tulong sa mga estudyante sa Mayberry University. Sa sandaling natapos ang paglilipat, nilibre niya ang mga estudyante sa isang lokal na restaurant at ito ang dahilan kung bakit lahat sila ay nagkumpol sa harap ng pintuan ng restaurant. Nang makita ulit si Gerald pagkalipas ng ilang buwan, naramdaman ni Cassandra na halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Parehas sila ni Felicity na nagkakagusto kay Ordinary Man. Dahil napagtanto nila na sa malamang si Gerald ay si Ordinary Man, naging sensitive siya sa mga bagay-bagay tungkol kay Gerald. Bumabalik kay Gerald, dahil malakas ang ulan, hindi lang siya nakakabilib ng sapat kahit gaano pa siya kahirap sumubok. Sa sandaling iyon, 3 kotse ang sumugod sa kanya ng sunod-sunod, lahat sila ay patungo sa pasukan ng Cloud neighborhood. Sa sandaling ang huling kotse ay tumama sa preno, sumugod sina Felicity, Yvonne, at ilang iba pa. Sa kanilang mga kamay ang kanilang mga telepono kasama ang iba pang mga live na kagamitan sa pag-broadcast. In-update ni Gerald si Tammy tungkol sa nalaman niya kanina bago namatay ang kanyang telepono. Dapat sinabi niya sa iba ang tungkol dito. Sa oras na makarating si Gerald sa bahay, nakita niya ang mga magulang ni Tammy at Gia na sinusubukan na daanan ang ilang mga bodyguard na nakatayo sa bantay. Padain ako. Hayaan akong makita ang aking anak na babae, sigaw ng ina ni Gia. Napagtanto na sila ang magulang ng biktima, nagkatinginan ang mga guwardiya bago napansin na nakatayo si Gerald sa ulan. Suminyas siya na papasukin sila at agad nilang pinapasok ang natitirang mga tao doon. Mabilis na tumakbo ang isang guwardiya kay Gerald bago may binulong sa kanyang tainga.
Mahina ang pakiramdam ng mga binti ni Gerald na sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Sina Drake at Tyson ay sinagip sigya. Tumango si Gerald sa gwardiya at ang gwardiya ay tumakbo pabalik sa bahay upang harapin ang iba pang mga bagay. Napansin ni Gerald na papasok pa lamang si Felicity sa bahay kaya lumakad ito sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol sa mabuting balita. Tumigil sandali si Felicity bago tumango. Pasimpleng tumango si Gerald, isang pagod na ngiti sa mukha niya bago siya lumayo ng dahan-dahan. Habang pinagmamasdan siya na naglalakad palayo ay may biglang tumawag sa kanya. Felicity? Dito na? Dito, aring nangyari. Ang mga mag-aaral mula kanina ay umalis sa restaurant upang tumingin ng malapitan at ang isa sa mga batang babae ay nagkataon na makita si Felicity. Nagulat si Felicity. Bakit ang dami ng mga kaklase niya dito? Napansin na nandoon si Yvonne, lumapit siya sa kanya. Felicity, ang galing mo. Hindi nila pinapayagan ang sinuman na pumasok ngunit binibigyan ka ng akses na pumasok kasama ang iyong tauhan. Ano nga ba ang nangyayari doon? Nagtataka na tanong ng isang batang babae. Sinabihan lang si Felicity na sumama upang i-broadcast ang eksena kaya't pati siya ay nabigla nang una niyang makita ang lahat ng mga kotseng may batch na nakaharang sa mga pasukan. Sa kabutihang palad, sinabi ni Tammy sa mga bantay na pinadalhan sila ni Gerald kaya pinayagan silang makapasok sa kapitbahayan. Isang batang babae ang inagaw. Nakatanggap kami ng balita tungkol dito, kaya't kami ay sumugod dito nang hindi alam kung gaano kalaki ang sukat ng misyon sa pagsagip. Ako ay gulat na gulat sa inyong lahat na makita ang maraming mga taong kasangkot. Sino ang babae? Kung titingnan kung ano ang reaksyon ng kanyang mga magulang hindi sila mukhang pinuno ng grupong ito. Tanong ng isa pang batang babae. Na-curious din si Cassandra kaya napatingin siya kay Felicity. Pasimple na umiling si Felicity. Hindi rin ako sigurado. Si Gerald ang nagsabi sa amin ng kinalalagyan ng dalaga sa una. Kausap ko siya ilang segundo lamang ang nakakalipas at sinabi niya sa akin na siya ay naisave din maliwanag na naitago siya sa kadiliman tungkol sa mga nangyayari at laking gulat niya nang malaman na siya ay nasa isang bahay na sa Cloud neighborhood. Gerald, sabi ni Cassandra, natigilan. Oo, ang babaeng pinag-uusapan ay kaibigan niya. Siya ang humiling ng tulong ko para hanapin siya in the first place. Pagkasabi nun, huminto muna siya sandali. Parehong nagkatinginan sina Felicity at Cassandra, gulat na nakalarawan sa kanilang mga mata. Sa labas ng asul, may tumawa. Lahat, tingnan mo. Nabasa si Gerald mula ulo hanggang paa. May na-late sa party. Tingnan mo siya. Nakakaawa. Hoy, Joanna. Hindi mo ba sinabi na gusto mo siya kanina? Bakit hindi ka magtapat sa kanya ngayon? Tiyan, mga hangal lang ang magtapat sa kanya. Habang patuloy ang pagtawa sa kanya ng mga estudyante, isang sigaw ang narinig. Gino. Crawford. Maraming tanod na may hawak na mga itim na payong ang biglang sumigaw ng magkasabay. Napakalakas at malinaw ng sigaw na maririnig ito ng buong kapitbahayan. Dalawang tanod pagkatapos ay agad na sumugod papunta kay Gerald upang masilungan siya sa ulan. Umiling si Gerald habang pinupunasan ang muka sa sobrang pagkahilo. Habang ang isang guwardiya ay mabilis na inabot sa kanya ang isa pa, itinuro ni Gerald ang ofo bike na nakalatag sa lupa. Nang makarating siya sa pinangyarihan, bumaba kaagad siya ng ofo bike at bumagsak ito sa lupa nang siya ay nagmamadali patungo sa pintuan. Ang isang guwardiya ay lumipat patungo sa bisikleta, inilagay ito patayo. Alam ni Gerald na alagaan ng guwardiya ang natitira. Gino. Crawford, matagumpay naming nailigtas ang batang babae. Gayunpaman, siya ay nahimatay sa sandaling malaman niya kung saan siya gaganapin bihag sa lahat ng oras na ito. Panigurado, hindi siya nasugatan, medyo pagod lang, sabi ng isang tanod na umusad. Isang lunas iyon. Dalhin mo ako sa kanya. Kahit na gumaang ang pakiramdam ni Gerald, kinailangan niya pa din na makita siya gamit ang kanyang mga mata bago siya maniwala. Habang nagkakalad sa ilalim ng mga payong na hawak ng dalawang guwardiya, nakalinya ng maayos ang mga guwardiya na nagbabantay sa pintuan at pagkatapos ay yumuko sila para magpakita ng respeto habang naglalakad si Gerald. Sa loob, ilang mga bodyguard ang ginagawa ang huling prosedur ng operasyon ay agad na tumakbo nang makita na pumasok si Gerald. Tulad ng mga guwardiya na nakatayo sa pintuan, agad na tumayo sa dalawang linya ang mga nasa loob at agad na yumuko para magpakita ng paggalang.
Mark Crawford, sabay-sabay nilang sigaw. Si Tammy, ang mga magulang ni Gia, at ilang iba pa na nasa loob ng silid ng mangyari ang eksenang iyon ay nagulat at sabay-sabay na napatingin kay Gerald. Mark Crawford. Geralda. Siya si Mark Crawford. Natakot si Tammy at ang mga babae na kasama niya. Ngayon alam na nila ang tunay na pagkatao ni Gerald. Hindi na pinag-isipan pa ito ni Gerald dahil hindi siya nag-aalala tungkol kina Tammy at mga kaibigan nito. Gayunpaman, nang may marinig siyang bumagsak, napatalikod siya at napatigil. Hindi sinasadyang mahulog ni Felicity ang broadcasting equipment na kanyang hawak-hawak. Sa likod niya, sinusubukan nila Cassandra at iba na pumasok sa mga nalilitong guwardiya na hindi sigurado kung papapasukin sila sa loob ng bahay. Bakit nandito sila? Bagamat naging awkward ang sitwasyon, sumenyas siya sa mga guwardiya na papasukin sila. Laking gulat ng mga kaklase niya sa eksenang ito. Nagbuntong hininga si Gerald. Maari silang maghintay. Ang importante ay makita na ligtas na ngayon si Gia. Mark Crawford, nandito ka na. Sabi ni Michael na makita na lumabas si Gerald sa isang silid. Nakumpirma na namin. Ang mayaman na gangster here ng Mayberry, si Kevin Sanford, and leader ng operasyon at si Jacob ang kanilang pakay. Dinakip nila si Miss Quarrington para magbayad si Jacob sa inutang niya sa mga Sanford. Binigyan siya ng 3 araw at kung hindi niya mababayaran ang pera sa tinakdang araw, sinabi nila na harapin nila si ang babae. Sabi ni Michael habang idinidetalye ang kanyang nagpag-alaman sa kanyang investigasyon. Dahil sinibukan ni Kevin na manlaban kanina, tinapon siya ni Drake at Tyson mula sa gusali. Ngayon ay walang malay si Kevin. Sa kabilang dako, patuloy na pinressure ni Zack ang mga Sanford hanggang sa sumuko sila. Iyon ang buod ng buong sitwasyon. Dinala si Gerald sa silid kung nasaan si Gia. Hindi niya na inisip pa ang tungkol kina Tammy, Cassandra, Felicity, o ang iba pang napatulala. May ilang mga gwardiya na nagbabantay kay Gia na nakahiga sa isang sofa. Wala siyang malay tulad ng sinabi ng isang gwardiya. Pagkatapos gumaang ang loob ng makita na walang nangyari kay Gia, inutusan sila ni Gerald na tumawag ng isang ambulansya. Nagawa na niyang makahinga ng maluwag nang nagsimula na magpunta ng ospital ang ambulansya, sakay-sakay si Gia. Habang siya ay patuloy na nakatingin sa labas ng pintuan, sina Tammy, Cassandra, at ilang iba pa ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Lahat sila ay pantay na naramdaman na kakaiba ang makita na ganito si Gerald. Geralda. Ang kanyang totoong pagkakakilanlan ay si Crawford na mula sa Mayberry. Banal na siak. Ito ay sobra para sa akin na kunin. Pasigaw na sabi ni Joanna habang kinakagat ang ibabang labi sa pagsisisi. Ang iba pa roon ay lahat ay may pakiramdam na halos pareho ngunit ang paghahayag ay higit na nakakapekto kay Cassandra at Felicity. Naramdaman nilang humigpit ang dibdib nila lalo nilang iniisip ito. Kaya, totoo talaga. Ang laging tumutulong sa akin ay si Gerald. Ang mayamang tagapagmana na sinubukan kong hanapin ng husto ay nasa aking klase lahat. Napakalapit lang namin, sabi ni Felicity habang nauhulog sa lupa ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng masama at ang kanyang isip ay nawala. Huminga ng malalim si Gerald bago lumingon upang tignan silang lahat. Dahan-dahan siyang lumakad, kinuha ang telepono ni Felicity at ibinalik ito sa kanya. Hindi ko inaasahan na lahat kayo ay narito, tagapayo. Ano ang ginagawa ninyo dito ngayon? Tanong ni Gerald, isang malambot at pagod na ngiti sa labi. Tinutulungan namin ang tagapayo na ilipat ang G. Crawford. Teka, hindi. Kami ay tumutulong sa kanya ilipat ang kanyang mga bagay sa kanyang bagong bahay, G. Crawford. Dahil tumulong kami, tinatrato niya kami sa isang kainan sa malapit. Sabi ng isang batang babae, na mula ng husto. Kita ko. Isang pagkakataon na nandito kayong lahat habang nangyari ang lahat. Kaya, dahil lahat kayo natigil dito dahil sa aking mga kotse sa una, bibigyan ko kayong lahat ng pagsakay, sabi ni Gerald habang siya ay naglakad palabas ng bahay. Binuksan ng isang guardia ang pinto ng isang kotse na naghihintay kay Gerald sa labas. Pumasok siya sa loob ng walang ibang salita at umalis sa eksena. Alam niya na kahit na manatili pa siya ng mas matagal, wala nang ibang masasabi pa rin siya. Nanginginig si Felicity sa pwesto habang ang kotseng naroon ni Gerald ay dahan-dahang nawala sa paningin. Siya talaga. Bulong ni Felicity sa sarili. Naku Lilian, huwag ka nang magalit. Nagtataka ako kung ano ang nangyayari dito ngayon. Bakit maraming tao?
Sa sandaling iyon, 3 kababaihan ang naglakad palabas ng isang unit ng gusali. Ang batang babae na hindi nagsalita ay mabilis na hinawakan ang braso ni Lilian, hinila siya palabas ng pintuan upang ipakita sa kanya ang lahat ng mga sasakyan na dahan-dahang umalis. Gayunman, si Lilian ay medyo nasilaw pa rin. Mukhang katatapos lang niyang umiyak hindi pa matagal. Tama ka? Tingnan mo ang mga napakagarang mga sasakyan. Sabi ng isang babae. Napatulala si Lilian nang magpatanto niya na nagsasabi sila ng totoo. Ang lahat ng sasakyan ay may batch at bawat isa sa mga ito ay nagkakahalaga ng isang bahay sa lugar kung nasaan sila ngayon. Isipin mo na makapangasawa ng isang tao mula sa isang napakayaman at makapangyarihang pamilya. Sobrang kakaingitan ka ng lahat. Napabuntong hininga na lang si Lilian. Ang bruhang si Sharon. Mas maganda ako sa kanya pero siya, and pinili ni Hayward. That bitch. Magaling lang magpanggap si Sharon. Nandito si Lilian dahil umuupa siya ng bahay dito kasama ang dalawa niyang katrabaho na babae. Habang tinitignan ang mga may batch na kotse, muling nagliyab ang inggit niya kay Sharon at nagsimulang siyang mainis. Hindi nagtagal, umalis din ang lahat ng kotse at bumalik sa normal ang lahat. At tulad ng inaasahan, dinakip si Jacob ng mga pulis. Kinabukasan, agad na nagtungo si Gerald sa ospital pagkagising niya upang bisitahin si Gia. Salamat sa pagligtas mo sa akin, Gerald, ang unang sinabi ni Gia sa sandaling nakita niya si Gerald na pumasok sa kanyang ward. Matapos niyang magkaroon ng malay, sinabi sa kanya ng kanyang mga magulang kung ano ang nangyari noong isang araw. Kasalanan ko na hindi kita binantayan. Masaya ako na ligtas ka. Sabi ni Gerald, kita ang pagod bagamat nakangiti. Nagtataka lang ako. Iniligtas mo rin ba ang aking ina? Nagtatanong ako dahil umamin si Jacob sa mga pulis. Sinabi niya na isang kasinungalingan ang pagsagip niya kay mama. Kung hindi niya nabanggit ang insidenteng iyon, hindi ako papasok sa kotse kasama siya ng araw na iyon. Sabi ni Gia habang nakatingin kay Gerald. Labis ang kanyang pagkabigla nang marinig mula sa kanyang ama na si Gerald ay talagang Sig Crawford. Aba, naisab ko siya, sagot ni Gerald habang tumango. Hindi na niya kailangang lihim pa. Ang kulit mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol doon kanina? Alam mo, may panahon na naisip kong maging kasintahan ni Jacob. Kung napunta ako sa ganong sitwasyon ay sinisisi kita sa pagpasan mo sa akin ng ganyan, sabi ni Gia habang kinurot ng magaan ang braso. Hoy Gerald, natatakot ka bang makapit ako sa iyo at magpatuloy na asain kita sa natitirang buhay mo? Tanong ni Gia, seryoso ang mga mata. Matapos pag-isipan ito, sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit hindi mo nais na makasama ako. Ikaw si Crawford mula sa Mayberry, isang mataas na prestihiyosong tao. Imposibleng mag-inlove ka sa isang batang katulad ko. Hindi talaga. Nasabi ko na sa'yo dati. Kasama ko si Mila ngayon. Imposibleng umibig ako sa ibang babae. Sagot ni Gerald na matapat. Hinihila ko lang ang iyong binti, naintindihan ko na sa unang pagkakataon na sinabi mo sa akin. Sa totoo lang, ngayon na iniisip ko ito, marahil hindi talaga ako nagmamahal sa iyo. Marahil ay naantig ako ng mahalagang regalong ibinigay mo sa akin noong isang araw. Gayunpaman, ngayong alam ko ang iyong totoong pagkatao, naiintindihan ko na ang regalong iyon ay dapat na walang halaga sa iyo. Masyadong nag-isip tungkol dito. Sa palagay ko mas mabuti ito sa ganitong paraan. Mas gumaan ang pakiramdam ko ngayon, sa palagay ko masasabi ko rin ito ng totoo. Gerald, sana maging masaya kayo kasama kayo ni Mila. Sabi ni Gia habang nakangiti siya ng matindi. Naramdaman ni Gerald ang pagkapilit na iniwan sa kanyang balikat nang makita niyang sa wakas ay naintindihan at tinanggap ni Gia ang sitwasyon. Sige na nga. Magaling kaming magkaibigan simula ngayon, okay? Kung mayroon kang mga problema, magpapahiram ako ng kamay hanggat kaya ko. Sabi ni Gerald habang nagbabalik ng ngiti. Sa lahat ng katapatan, napuno pa rin si Gerald ng paninisi sa sarili. Nakansela niya ang napakaraming mga plano niya sa nakaraan. Ang kanyang mga hindi pagkilos ay halos nakuha na rin niya kung siya ay kumilos ng mas mabagal. Kaya sinadya talaga ni Gerald ang sinabi niya. Mabuti kung gayon. Tatandaan ko ang sinabi mo sa akin ngayon. Kung humihingi ako ng tulong sa hinaharap, mas mabuti na huwag kang tumakas, biro ni Gia. Ayoko. Pausage. Sa ngayon, mag-focus lang sa pamamahinga. Kukuha kita ng sinigang mula sa kafeterya.
Sabi ni Gerald na bumangon at lumabas ng kwarto. Habang nakasara ang pinto sa likuran niya, unti-unting nawala ang ngiti sa mukha niya. Mahigpit na dumikit siya sa kanyang kumot. Habang nagpatuloy si Gerald sa paglalakad papunta sa kafeterya dala ang hawak na lunchbox ni Gia, halos may kumatok siya sa isang tao. Hoy! Bulag ka? Tumingin ka sa pupuntahan mo. Saway sa babaeng muntik ng mabagsak. Sinusuportahan siya ng isang batang babae na nakahawak din sa kanyang bote ng ib. Paumanhin, hindi ako. Lilian. Gerald. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Lilian. Kinagabihan, sinamahan siya ng mga kasambahay ni Lilian habang mayroon siyang ib. Dumanas siya ng matinding pagkabigla at tuluyan na rin siyang nalunod dahil sa malakas na ulan sa pag-uwi niya. Kahit na nagpakita siya ng mga sintomas ng pagkakaroon ng isang mataas na lagnat, hindi nila magawa ang tungkol dito kagabi dahil sa lahat ng mga kotseng sumiksik sa kanilang kapitbahayan. Naisip pa ni Lilian na mawawala ang lagnat sa pagdating ng umaga. Sa kasamaang palad, lumalalang ang kanyang kalagayan nang ginising siya ng kanyang mga rheumatis. Ang kanyang mga rheumats ay agad siyang isinugod sa ospital. Ngayon na siya ay nalagyan na ng dextrose, sa wakas nagsisimula ng gumaan ang pakiramdam niya. Hindi inaasahan na nakaalubong niya si Gerald dito. Well, ang kaibigan ay na-ospital dito. Kukuhanan ko sana siya ng lugaw ngayon, sabi ni Gerald habang nakangiti. Gerald? Oh? Ito ba ang Gerald mula sa klase niyo na utusan ng mga mayamang tagapagmana, sabi ng isa sa mga babae, habang nakatingin ng masama kay Gerald. Quilla. Ano ang pinagsasabi mo? Nahihiyang sinabi ni Lilian. Ano? Hindi ba siya ang lalaki na yon? Tingnan mo, ginagawa niya pa ang isang inutos sa kanya ng isang mayamang tagapagmana ngayon. Sinabi niya kanina na may kinukuha siyang lugaw para sa isang tao, hindi ba? Ngumisi si Quilla. Ang mukha ni Lilian ay parehong namumula at maputla, hindi sigurado kung anong emosyon ang dapat niyang maramdaman. Si Quilla ay ganito talaga. Prangka talaga siya at ito na ang pagkakakilala sa kanya ni Lilian. Sa totoo lang, mas walang puso si Quilla kumpara sa kanya. Si Lilian ang nagsabi kay Quilla tungkol sa lahat ng iyon, bago pa mangyari ito. Ito ay dahil mabuti si Gerald sa huling pagkakataon na sila ay nasa York North Mountain Celebration Festival. Noon, pinilit ni Lilian na bigyan siya ng isang cup ng milk tea kay Gerald. Handa pa siyang dilaan ang kanyang paanan kung kinakailangan. Naisip niyang habulin din si Gerald noon. Sina Sharon, Hayward, at Lilian ay pawang nagsasabi rin sa totoong pagkatao ni Gerald noon. Hindi nila maintindihan kung paano siya nagkaroon ng maraming mabubuti at malapit na koneksyon sa mga mayamang tagapagmana. At saka, ang mga mayamang tagapagmana ay tinatrato siya ng maayos. Sa huli, inalam ni Hayward ang katotohanan at nalaman na si Gerald ay hindi pala kahanga-hanga tulad ng una nilang inakala. Sa totoo lang, may ginagawa siyang isang errand ngaton at binabantayan niya pa ang isang bahay para sa ibang tao. Walang problema sina Lilian at Sharon na maniwala sa mga sinabi ni Hayward. Gayunman, inisip nilang tratuhin ng maayos si Gerald sa susunod na pagkakataon. Kung tutuusin, malapit siya sa ilang mga mayamang tagapagmana. Kung isipin noon, naramdaman ni Hayward na ayaw niya si Lilian dahil sa kanyang mga iniisip at sa kanyang performance sa York North Mountain Celebration Festival, kaya ang pinili niya ay si Sharon. Ang British na iyon masyadong nabigla para mag-react sa araw na iyon. Naisip ni Lilian sa kanyang sarili habang nagagalit. Sa pagitan nilang dalawa, tiyak na mas mababa ang tingin ni Sharon kay Gerald. Kahit na ang dalawa sa kanila ay nabigla at napuno ng panghihinayang nang malaman nila na ang mga koneksyon ni Gerald ay mas mahusay kaysa kay Hayward, si Lilian lamang ang nag-react habang ang beach na iyon ay hindi naman nag-react. Pagkatapos nito, pinag-isipan ito ni Lilian at napagtanto niya na kailangan niyang pasayahin si Gerald dahil lamang sa mayroon siyang magagandang koneksyon at mga nakakahanga ang kanyang interpersonal na relasyon. Kung sa bagay, wala namang ginagawa si Gerald sa buhay niya. Sa kabilang banda, si Hayward ay may sariling assets at pati na rin ang kanyang shop. Karagdagan pa doon, tinulungan pa niya si Sharon sa pamagitan ng paghanap sa kanya ng maayos na trabaho. Ito lang ang realidad ng sitwasyon. Sa kasalukuyan, napahiya muli si Lilian sa komento ni Quilla at sinabi niya kaagad, huwag kang makinig sa kalokohan niya, Gerald. Oo nga pala, saan ang mga mayaman mong kaibigan? Kahit na ang tingin ni Lilian kay Gerald ay isang utusan, malapit pa rin si Gerald sa maraming mayamang tagapagmana kaya kahit papaano ay okay na rin ito para sa kanya.
Oh, pumunta yata sila sa Harnsley para maglaro, sa palagay ko, sagot ni Gerald. Bakit hindi ka nila sinama, tanong ni Lilian. Anong dahilan kung bakit nila ako dadalhin doon? Pilit nang ngumiti si Gerald. Habang ang grupo ng mga batang mayama na tagapagmana ay nasisiyahan sa paggastos ng kanilang pera na partikular lamang sa kasiyahan, mas gusto lamang ni Gerald na mabuhay sa isang payak at simpleng buhay. Bukod sa mga espesyal na kaganapan o sa karaniwang pag-inom, hindi talaga siya sumasali sa kanila para sa iba pang mga bagay. Napangiti si Lilian. Sa kanyang isipan, naisip niya na hindi nila gusto na isama si Gerald sa kanila. Matapos makipag-usap ng saglit pa, maya-maya at naghiwalay na rin sila. Alam mo, ang gwapo talaga niya. Kung siya ay medyo magaling, isipin ko pa na habulin siya. Sayang naman, sabi ni Quilla. Tiningnan siya ni Lilian bago siya suminghal. Matagal ko na siguro siyang nilandi kung siya ay isang mayamang tagapagmana. Sa kasamaang palad, ganoon lamang siya. Sa totoo lang, naisip kong landiin siya ilang araw lang ang nakalipas. Kahit na hindi siya mayaman, kilala pa rin niya ang maraming mayamang tagapagmana. Mahirap ang buhay pero pwede tayong umasa sa backup at suporta ng mga tagapagmana. Sa ganoong paraan, kaya kong sampalin si Hayward para magsisi siya sa pagpili ng beach na iyon kaysa akin. At saka, si Hayward ay palaging may inferiority complex pagdating kay Gerald. Kapag na-trigger ang complex ni Hayward, sigurado na magbabago ang isip niya at susubukan niya akong kunin. Sa sandaling mangyari iyon, mapapasa akin na ng buong buo si Hayward. Sayang na ang mga mayamang tagapagmana ay naglalaro sa Harnsley ngayon. Damn it! Kung hindi lang alam ni Hayward ang lahat tungkol sa background ni Gerald, talunan pa rin siguro si Gerald hanggang ngayon. Paano manghihinayang si Hayward na hindi ako ang pinili niya, malungkot na sinabi ni Lilian. Sa totoo lang, habang nagsasalita ka, bigla akong may ideya na baka makatulong sa'yo na makuha siya. Kung ito ay gagana, siya ay nakaluhod na magmamakaawa sa'yo na bumalik, sabi ng dalaga habang nakangisi. Ano ang nasa isip mo? Tinanong kaagad ni Lilian dahil nakuha ng nito ang interes niya. Sa sandaling makuha ni Gerald ang lugaw, naramdaman niya ang isang mahinang tapik sa balikat niya. Si Lilian iyon na may hawak na isang paper bag ng pagkain. Gerald, hindi ka pa nakakakain, di ba? Halika, umupo ka sa tabi ko. Bumili ako ng masasarap na pagkain mula sa labas ng ospital kaya sabay na tayong kumain. Okay lang ako. Nakadextrose ka pa ba? Bakit ka nandito sa cafeteria? Tanong ni Gerald habang nakangiti. Hindi niya alam kung bakit biglang naging masigasig si Lilian. Hindi siya komportable sa pangyayari na ito. Gayunpaman, sa kabila ng katotohanang madalas siyang minamaliit ng babaeng ito, hindi ito kinagalit ni Gerald. Iyon lang ang dahilan kung bakit magalang pa rin si Gerald na makipag-usap sa kanya. Okay lang ako. Okay na ako na makita kitang okay. Ikaw ang gamot ko. Hindi mo alam, tanong ni Lilian na may questionable na ngiti sa mukha habang nakatingin siya kay Gerald. Nakatayo siya ngayon nang napakalapit kay Gerald at ang braso niya ay hinahaplos niya sa labat ni Gerald paminsan-minsan. Nararamdaman ni Gerald ang goosebumps sa buong katawan niya. Sa totoo lang, si Lilian ay may perpektong katawan at napakaganda ng mukha niya. Ito ay sapagkat siya ay dating isang art student at siya rin ang captain ng Latin dance team. Kung ikukumpara kay Sharon, tiyak na mas nakaakit siya at mas seductive din siya. Gayunpaman, nang kinausap siya kanina ni Gerald, ang ugali niya ay hindi ganito. Ano ang nangyari sa loob ng kalahating oras para maging masigasig siya? Sa totoo lang, mas masigasig siya sa oras na ito. May kailangan ka ba, Lilian? Tanong ni Gerald, sobra weird ng pakiramdam niya. Ay, huwag mo akong alalahanin. Unahin mo ang kumain ng pagkain. Alam mo, tumakbo ako pababa para bumili ng pagkain ngayon lang dahil alam nating lahat ang pagkain ng cafeteria ay hindi ganun kasarap. Sobra rin ang presyo nila dito. Pero sulit na ito at tingnan mo ang binili ko. Bumili si Lilian ng ilang inihaw na manok, inumin, isang mainit na egg crepe, at iba't iba pang mga pagkain. Alam ko na gusto mo ang mga egg crepes. Naalala ko noong high school tayo, madalas kang kumakain ng mga steamed buns na may atsara para sa tanghalian at tuwing weekends, binibigyan mo ang sarili mo ng isang egg crepe pagkatapos mong makatipid ng ilang dolyar. Dahil nakita ko ang isang stall na nagbebenta ng mga egg crepe sa tabi ng kalsada, bumili ako ng isa para sayo. Bago pa sumagot si Gerald ay hinila na niya ito pababa para umupo sa tabi niya. Naantig si Gerald nang makita ang egg crepe.
Noong siya ay mahirap pa, ang mga egg crepes ay isang mamahalin na pagkain para sa kanya. Hindi pa niya alam kung ano ang balak ni Lilian. Gayunpaman, nakita ni Gerald kung gaano siya kasigla at kung magkano ang pagkain na binili niya para sa kanya, kaya naramdaman niya na masyado siyang malupit na tumalikod na lamang at iwan siya ng ganoon. Bukod dito, nagsisimula na rin si Lilian sa kanyang trabaho bilang isang teacher sa Scotto Elementary School. Ito ay isang paaralan na itinayo mismo ni Gerald kaya pwede niyang matulungan si Lilian sa hinaharap. Sa ganoong paraan, naging mas handa si Gerald na tanggapin ang libreng pagkain mula sa kanya sa oras na ito. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan na nagpatuloy siya sa pag-upo doon ay dahil hindi niya gusto ang ideya tumanggi kay Lilian bago pa man niya mapakinggan ang gustong sabihin ni Lilian. Tara na, kainin mo ang pagkain habang mainit pa. Bakit hindi mo muna itry ang lugaw? May sasabihin ako sa'yo kapag tapos ka na kumain, sabi ni Lilian habang itinutulak ang pagkain kay Gerald. Matapos gawin ito, nilagay niya ang mga kamay niya sa mukha ni Gerald habang nakangiti siyang nakatingin dito. Nagsimulang kumain si Gerald at maya-maya ay tinanong niya, "So, anong problema? Pwede mo nang sabihin sa akin." Hindi mapigilan ni Gerald na sana ay nagbago na ang puso ni Lilian. Kung ganoon ang kaso, sigurado na magiging mas handa si Gerald na tulungan siya dahil magkaklase sila noon. "Well, here. Gusto kong magpanggap na boyfriend kita sa isang araw. Bukas na lang. Kung tumulong ka, hindi ko makakalimutan ang kabutihang gawa mo." "Ano?" Sobrang nagulat ay Gerald na halos may luwa niya ang egg crepe sa kanyang bibig. Magpapanggap ulit siya na maging boyfriend ng isang tao. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa iyon ni Gerald at alam niyang hindi rin ito ang huling pagkakataon na gagawin niya ito. Dahil doon ay hindi niya sinasadyang mabigyan ng maling ideya ang ilang mga babae nang inasar niya sila na magpanggap na maging boyfriend ng mga ito. Dahil ang lahat ng ito ay acting lamang, imposible para sa kanya na talagang maging malapit sa tao pa rin. Kaya bakit pa siya magkukunwaring boyfriend nila? Sensitibo ang bagay na ito para kay Gerald. Ito ay dahil takot si Gerald na baka may isang tao na lalapit sa kanya para humingi ng tulong para magkunwari na ikakasal sila. Mas malaking problema iyon kung tutuusin. Anong kinakatakutan mo? Isang araw lang ito at kailangan mo lang akong tulungan na magpanggap. Please, tanong ni Lilian habang ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Gerald. Taos puso siyang nagmamakaawa para sa kanyang tulong. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.